Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang naaagnas na dalaga. You know guys, bilisan nyo na para makapag-party na tayo mamaya. Sobra-sobrang tuwa ni Jester nang marating nila ang beach resort na napili nilang magpipinsan na pagbabakasyonan para na rin salubungin ang bagong taon. Sa katunayan ay matagal na talaga nilang plano ang bagay na to, lalo na't ngayon na lang uli sila nagkasama-sama. Pare-pareho na kasing nasa ibang bansa ang kanilang mga magulang, habang silang apat naman na sina Jester, Raver, Romel at Mike ay may kanya-kanya na rin pinagkakaabalahan sa buhay. Ano na? Galaw-galaw na tayo mga insan! Pagpapatuloy pa ni Jester habang inaayos ang suot na eyeglass. Pagbaba ng van ay kaagad niyang kinuha ang dalang gamit saka nagpunta sa lugar kung saan ay kitang-kita niya ang araw na tila nilalamon na ng karagatan. Perfect place talaga rito mga insan, kaya bilisan nyo na! Excited ka naman masyado man. Baka kadarating lang talaga natin no? Kalma lang tayo. Pagkatapos simasi-masi ni Raver ang sariling buhok, ay tumanaw din siya sa dalampasigang minamasdan ni Jester. Nang makita niya ang magandang tanawin na papalubog na araw, ay namangha rin siya. Ayos nga talaga tong place. Mukhang mag-i-enjoy tayo dito Pagkuha na humawak siya sa balikat ni Jester kasunod ng paglingon sa dalawa pa nilang pinsan. Uy, bilisan yung dalawa, Romel, Mike. Para makapag-pick na tayo. Isesend ko to sa group chat para makita na ng mga magulang natin. Kanina pa nagchat-chat si mama sa akin Nagtatanong kung nasaan na daw tayo. Paglingon ni Jester kina Romel at Mike nakalalabas lang ng van, tangan ng kanilang mga maleta ay hindi sinasadyang mahapyawan ng paningin niya ang isang babaeng nakasuot ng puting see-through, subalit may mga mantsa ito na hindi niya masyadong makita ang kulay. Nakatingin din ito sa kanya, kaya naman kaagad napansin ng binata ang kakaibang ganda ng nasabing dalaga. Nakatayo lang ito habang nakahawak ang isang kamay sa matayog na puno ng buko. Nang maharangan ni na Romel at Mike ang tinatanaw ni Jester, ay bigla na lang nawala ang dalagang nakaputi. Kaya medyo nagulat ang binata kasunod ng pag-aayos ng kanyang salamin sa mata. Uy, tara na! Kas, pupunta na tayo sa reception Kung naman tong babagal-bagal ngayon. Tila nagising naman sa katotohanan ng binatang nakasalamin bago kausapin ng kanyang pinsan. Akala ko magpipicture muna kasi tayo Tara na! Katulad ng napag-usapan, ay kumuha na muna silang apat ng picture sa kaagarang isinend ni Raver sa group chat ng kanilang pamilya para makita ng kanilang mga magulang na nasa ibang bansa. Pagkatapos noon ay magkakasunod na silang tumungo sa reception area. Subalit bago yon ay sumulyap muna ulit si Jester sa likuran kung saan niya nakita kanina ang dalawang nakaputi, subalit hindi na ito nagpakita pa. Eksaktong paglubog ng araw, matapos sila makapasok sa loob ng resort at magtungo sa room hotel na kanilang nabook, ay saglit munang nagpahinga ang magpipinsan. Ang usapan nila ay alas 7 ng gabi sila babangon para kumain ng hapunan at magpakasaya habang sinasalubong ang bagong taon na tahimik at panatag ang lahat. Alas 6:30 ay biglang napadilat ng mata si Jester sapagkat nakaramdam siya ng malamig na ihip ng hangin. Nakabukas pala kasi ang malaking sliding door na kumukonekta sa terrace ng nasabing room hotel. Marahan siyang napatayo at lumapit roon upang tanawin ang kapaligiran. Pinaliliwanagan lang ng mga maliliit na ilaw ito mula sa labas. Saglit siyang napayakap sa sarili dahil sa lamig at pagkuhaan ay binunot niya ang cellphone saka nag-selfie.
New Year vakay with family and post. Aniya matapos tong mapost sa kanyang social media account. Nang maibulsa ng ulit ang nasabing gadget, ay muli siyang tumanaw sa madilim na kapaligiran. Ninamnamang ingay ng hampas ng alon sa dalampasigan, pati ang lamig na hatid ng hangin. Pagkuhan ay saka siya napabulong sa sarili habang patuloy na nakatingin sa labas. Sana sa susunod kasama na ang buong pamilya namin. Oo nga, mukhang masaya yun. Wala sa sariling napalingon ng binatang nakasalamin pagkarinig sa boses babaeng tila bumubulong malapit sa kanyang tenga. Iginala pa niya ang tingin sa buong kwarto kung saan natutulog pa rin ng mahimbing ang kanyang mga pinsan. Dinig pa nga niya ang hilik ni Raver ng mga sandaling yon. Pagkatapos noon ay napansin niyang nakauwang na ng kaunti ang pinto. Puno ng pagtataka siyang lumapit dito ng marahan saka sumilip sa labas ng hotel room. Wala siyang nakitang kahit na sino, kaya naman isinara niya na lang ulit ang pinto at muling bumalik sa higaan. Pahiga pa lang siya sa kama kaya lang ay napansin na niyang biglang bumukas ang gripo sa banyo. Nang lumingon sa tatlong kama ay naroon naman ang kanyang mga pinsan. Kaya nagtaka siya at naisip na bukod sa kanila ay merong ibang tao sa hotel room. Sino kaya yun? Marahan siyang naglakad hanggang sa marating ang tapat ng pinto ng banyo. Eksakto rin na biglang tumigil ang tunog ng gripo sa loob kaya nagtaka naman siya kasunod ng 3 beses na pagkatok. May tao ba dyan? Anong ginagawa mo sa room namin? Dali-dali niyang pinihit ang seradura at pagbukas ng pinto ay wala siyang nakitang tao sa loob. Subalit may nakita siyang basang puting damit sa shower area. Dahil sa nangyari, bago pa mag-alas 7 ng gabi ay bumangon na sa kama sina Raver, Romel at Mike. Kagad namang inireport ni Jester ang pangyayaring yon at tumingi rin ng paumanhin ng staff sa nangyari. Ililipat pa nga sana sila ng kwarto pero mas pinili na magpipinsa na magstay na sa nasabing silid sapagkat maganda ang view roon at tamang-tama para sa kanilang apat. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon ay nagtungo na ang apat sa isang sikat na resto bar sa nasabing lugar para doon ay magapunan. At dahil sa araw ng bakasyon, kaya't natsyempohan na magpipinsa na kakaunti lang ang tao. Ang kaunti ng tao? Akala ko pa naman makakascore ako tonight. Napatingin sina Jester, Romel at Mike sa pinsan nilang kulot ang buhok habang iba-iba ang reaksyon ng muka. Uy, pinagsasabi mo dyan, Insan. Mabuti nga't natsyempohan pa natin bukas to Kasi kadalasan kapag ganitong season sarado na tong resto bar. Parang bukas yata sarado na to. Sa pagkakarinig ko kanina sa mga nag-uusap na crew. Wala akong paki sa kanila, Kos. Ang concern ko babae. Maganda pa naman sana yung lugar kaso kaunti lang ang tao ngayon. What do you expect, Kuya Raver? Bakasyon ngayon, no? Eksaktong pagkasabing yun ni Romel ay may 3 kababaihang nagpasukan. Napalingon ang 4 na magpipinsan sa mga naggagandahang dilag. Subalit ang mas umagaw ng atensyon ni Jester ay ang ika-4 na babae na pumasok kasunod ng 3 dalaga. Dahil doon ay napasalita siya sa isipan habang sinusundan niyo ng tingin. Siya yung babae kanina. Naantala lang ang kanyang pag-iisip nang bigla siyang tapikin ni Raver habang tila natutuwa. Umorder na nga tayo ng pagkain. Ginanaan na tuloy akong kumain kapag ganito yung nakikita ko Napaismid naman si Jester. Si Romel naman ay napapailing na lang habang nakatingin sa pinsan niyang kulot. Nang mga oras naman na yon, si Mike ay tahimik lang habang tila sinusundan din ng tingin ng babaeng nakaputing see-through na tila mayroong kulay pulang mantsa.
Nang mapansin ni Jester na pareho sila ng tinitingnan ng pinakabata niyang pinsan, ay kakausapin niya sana ito tungkol sa nasabing dalaga. Kaya lang ay bigla nang dumating ng waiter para ibigay sa kanila ang menu. Hindi na tuloy niya natanong si Mike at nang muli niyang lingunin ng dalagang nakaputi ay nagdire-diretso na ito sa paglalakad papunta sa banyo. Uy, order na Kaz! Tila natauhan naman si Jester kasunod ng pag-aayos ng kanyang antipara. Pagkatapos noon ay nakangiti niyang kinuha ang menu sa waiter at saka ito binasa. Ito na lang ang order ko. At saka ito Nang matapos na sila sa pagpili ng mga kakainin ay saglit na tumayo si Jester. Mga Kaz, magbabanyo lang ako saglit Hindi na niya halos natapos ang sinasabi sapagkat napansin niyang napatingin bigla sa kanya ang pinakabatang pinsan na parang alam na nito kung bakit siya magbabanyo. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at pasimpleng inabangan ng babaeng nakaputing see-through dress. Halos kalahating oras din siyang naghintay doon subalit hindi naman niya nakita ang babaeng pakay na lumabas ng banyo. Dumating na lang si Romel para sabihan siyang nakahanda na ang order nila, kaya umalis na lang siya roon at naghapunan na kasama ang tatlong pinsan. Ang tagal mo naman magbanyo, Kaz. Imbis na kanina pa tayo nakakain para makainom na ng alak. Tagal mo. Bigla akong naebak Hayaan mo na, kumain na lang tayo. Ew, katiri ka naman. Kung kailan kakain, sasabihin mo yan. Napangiti lang ng pilit si Jester. Sinimulan na nito ang pagkain ng hapunan kasabay ang tatlong pinsan. Nang matapos na sila'y saglit na nagpahinga ang apat habang patuloy na pinag-uusapan ng tatlong babaeng malapit lang sa kanilang pwesto. Ilang saglit pa nga'y umorder na sila ng tatagayin. Subalit pinaalalahanan din sila ng waiter na hanggang alas 10 lang ng gabi ang bar dahil maaga itong magsasara ngayon. Ito raw kasi ang patakaran nila ngayong araw para makapagpahinga ng maayos ang mga empleyado para sa pagsalubong sa bagong taon. Ay, ang killjoy naman. Kakainis. Hayaan mo na, insan. Ganyan talaga Kailangan magpahinga ng mga tao, Bago mag-alas 10 ng gabi ay lumabas na ng resto bar ang magpipinsan. Pumunta na lang sila sa tabing dagat para doon ipagpatuloy ang pag-inom ng alak. Pag-enjoy na lang tayo. Malay natin, nandun din yung tatlong babae sa tabing dagat. Di mas magiging masaya inuman. Tumawa na lang sina Jester, Romel at Mike sa tinura ng pinsan nilang kulot. Nadali-daling sumalampak ng upo sa buhanginan nang nasa tabing dagat na sila. Sumunod ng upo si Jester, saka isa-isang binuksan ng mga bote ng alak na dala nila. Nang makaupo na silang lahat, ay isa-isa niya ring iniabot ang mga ito. Cheers mga pinsang kong pogi! Advance Happy New Year! Nang magtama ang mga boteng hawak nila ay sinundan yun ni Romel ng pagpapatunog galing sa kanyang cellphone. Si Raver naman ay nagsimula ng umindayog sa pagsayaw habang si Mike katulad ng dati ay tahimik at tipid lang na nakatingin habang pinagmamasdan ng mga pinsan. Nagpakasaya ang apat ng gabing yon na parabang hindi iniisip ang kinabukasan hanggang sa mapansin ni Jester na tila lasing na sina Raver at Romel. Gusto niyo pa bang mag-inom? Tara, bumili pa tayo habang hindi pa nagsasara yung tindahan, Ikaw na lang naman may dalang cash, di ba? Ikaw na muna bumili. Magpasama ka na lang kay Mike, Ako na lang. Mukhang lasing na rin tong si Mike Kagad tumayo si Jester at marahang naglakad palayo sa tatlo niyang pinsan. Pagdating niya sa tindahan ay eksaktong magsasara na rin ito. Kaya humabol siya ng pagbili na pinagbigyan din naman siya. Nang pabalik na ang binata ay hindi sinasadyang nahulog ang kanyang eyeglass, eksaktong pagtingin niya sa kinaroroonan ng tatlong pinsan. Kaya malabo ang paningin ay napansin niyang tila mayroong katabi si Mike.
Tumayo ang nakababata niyang pinsan na parabang inaakay ng nasabing kasama nito papunta sa dagat. At dahil abala sa pagsasayaw sina Raver at Romel ay hindi nila napansin na papunta na sa maalong dagat ang pinakabata nilang pinsan. Para mas maaninag ng maayos kung sino ang kasama ni Mike, ay dali-dali ngang dinampot ni Jester ang salamin niyang nahulog sa buhanginan. Nang maisuot na niya ang antipara, ay eksaktong nasa dagat na ang kanyang pinsan. Subalit wala naman itong kasamang kahit na sino. Raver! Romel! Si Mike oh! Kasabay ng pagturo kay Mike ay ang mabilis na pagtakbo ng tatlo papunta sa dagat. Tila ba nawala ang kalasingan nila dahil doon, at mabuti na lang din ay naagapan nila ang pinakabatang pinsan. Kaya naman walang nangyaring masama rito. Dahil sa tagpong yon ay nagdesisyon na lang silang apat na ipagpatuloy ang pag-inom ng alak sa kanilang hotel room. Sinabun din ng sermon ni Raver si Mike dahil sa mga ginawa nito. Bunso, paano pala kung walang nakapansin sa'yo? Ano bang naisip mo bakit ka naglaalangoy dun nang hindi man lang kami inaya? Nakita mo ba yung alon kanina? Medyo malaki-laki yung alon, no? Ay, naku naman, no? Paabot na nga ako ng tagay. Bigla ako na-stress sa'yo, Kas. O tama na yan, insan. Mike, gusto mo pa bang mag-inom o magpapahinga ka na? Matipid na tumugon si Mike na magpapahinga na, kaya nakahinga ng maluwagang tatlo. Kaya lang sa kabilang banda ng isipan ni Jester ay napapaisip siya. Sapagkat sigurado siyang meron siyang nakitang kasama si Mike kanina habang papunta sa tubig dagat. Dahil doon ay napatanong na naman siya tuloy sa isipan. Sigurado kung may nakita kong kasama si Mike kanina. Parang babae. Tapos nakaputi. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat muli na namang sumagi sa isip niya ang misteryosang dalaga na nakasuot ng namansyang puting see-through dress. Hindi kaya... Uy, anong binubulong-bulong mo dyan, Kas? Ha? Ay nako, pasensya na ha. Never mind. Sige, tara, magtagay na lang tayo. Cheers! Pagka-cheers ng tatlo, ay nagpatuloy sila sa pag-iinom hanggang sa tuluyan ng makatulog sina Raver, Romel at Mike. Nanatiling gising si Jester sapagkat patuloy niyang naiisip ang tungkol sa nangyari kanina. Para bang hindi siya mapakali ng mga sandaling yon hanggang hindi niya naririsolba ang kung anong misteryo ang nangyari kanina. Ayon niya mang aminin sa sarili subalit nakasisiguro siya na hindi normal ang mga nangyari. Nararamdaman niya yon ngayon sa kanyang sarili. Dahil doon ay muling napatayo si Jester at sumampa sa beranda habang tinatanaw ang madilim na kapaligiran na pinaiingay ng mga hampas ng alon mula sa hindi kalayuan. Iginala niya ang tingin habang tinatagay ang huling laman ng bote ng alak. Hanggang sa mapansin niyang tila mayroong nakatayo sa pinwestuhan nila kanina. Kitang-kita kasi ito mula sa kinaroroonan niya ngayon. Aba, sino yun? Nang mapansin niya ang suot nito, ay doon na naman siya muling kinutuban. Siya yung babaeng yun. Para mas makasiguro, ay lakas loob siyang lumabas ng kanilang hotel room at agad na tinungo ang kinaroroonan ng misteryosang babae. Subalit sa kasamaang palad ay wala na ito roon. Nasaan ka na? Bakit ayaw mo magpakita ngayon? Sino ka ba? At bakit mo kami sinusundan? Matapos siyang ilibot ang paningin, ay hindi sinasadyang mapadako ang tingin niya sa terrace ng kanilang hotel room. Nakitang-kita rin mula sa kanyang pwesto. Doon ay kitang-kita nga ng dalawa niyang mata na nakatayo na ang babaeng nakaputi. Nakatingin ito sa kanya na parabang kumakaway. Nang makita niya yon, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang takot. Takot na parabang may kung anong hindi magandang pakay ang nasabing babaeng nakaputi. Paano siya nakapasok sa kwarto namin?
Dali-dali siyang nagpunta sa reception area para i-concern ang nangyari. At nang bumalik na sila sa kwarto kasama ang isang guard at isang staff ay hinalugog nga nila ang nasabing hotel room. Subalit hindi naman nila nakita ang nasabing babae. Tanging ang mga pinsan nilang lasing lang ang naroon at tulog na tulog ang mga ito. Pero sigurado po kung nakita ko siya kanina dito sa terrace eh. Kumakaway pa nga siya sa akin eh. Babae siya. Mga kasing laki ko. Tapos naka-see-through na white na may mantsa yung damit. Nang sabihin niyo ni Jester sa guard at staff ng nasabing beach resort, ay napansin niya ang kakaibang tinginan ng dalawa. Pagkalaon ay nagpaliwanag pa sa kanya ang babaeng staff kasunod ng paghingi ng tawad. Pag-alis ng mga ito ay hindi pa rin siya mapakali sapagkat sigurado na talaga siya na may kung anong hindi pangkaraniwan ang gumagambala sa kanilang bakasyon. Sure akong may sinisikreto yung mga yun sa amin eh. Dala na lang din ng pagod at tama ng alak kaya naman nagpa siya na lang magpahinga si Jester. Kahit alam niyang mahihirapan siyang makatulog dahil sa kung ano-anong mga nakikita. Isinara niya ang sliding door at hinawi ang kurtina bago tuluyang mahiga sa kanyang kama. Halos papikit pa lang siya ng mga mata nang bigla siyang makarinig ng magkakasunod na katok mula sa labas ng kanilang silid. Napakunot ang kanyang ulo habang pahigang nakatingin sa nakasarang pinto. Kita kasi yun mula sa kanyang pwesto. Matapos siyang maisip na isa lang ito sa guard o staff ng nasabing lugar kaya tumayo siya. Kahit tamad na siya ng mga sandaling yon. Nang muling mayroong kumatok ay doon na siya napakunot ng noo. Wait lang! Hindi na niya halos natapos ang sinasabi dahil pagkasilip niya sa door peephole ay wala naman siyang nakitang tao sa labas. Ilang saglit pa'y nakadinig na nga siya ng mga yabag na parang nagmamadali. Kaya naman dali-dali niyang binuksan ang pinto para silipin kung sino ang taong tila nagtitrip sa kanila. Pagdating niya sa may hagdan ay doon niya nakita ang babaeng nakaputing see-through dress. Nakatalikod dito sa kanya at nakatayo sa pinakaibaba ng hagdanan. Napansin niya rin na tila basang-basa ito sapagkat nadidinig niya pa ang mahinang pagpatak ng tubig galing sa laylayan ng damit nito at buhok. Doon ay mas naaninag pa nga ni Jester ang kabuuan ng dalaga sapagkat ng mga sandaling yon ay hindi sila nagkakalayo ng pwesto. Napansin niya ang mga lumot sa bahagi ng mga braso at hita nito, pati na rin sa ilang parte ng buhok kaya hindi na napigilan ng binata na tanungin kung ano nga ba ang pakay ng nasabing dalaga. Miss? Sino ka ba? Ano kailangan mo sa amin? Hindi yun umimik, bagkos ay nanatili lang itong nakatalikod sa kanya. Kaya naisip ni Jester na babain na ito para kausapin ng harap-harapan. Miss, kung may kailangan ka, sige na, sabihin mo na. Baka makatulong ako. Pero wag mo naman sanang gagawa na masama yung mga pinsan ko. Hindi na halos natapos pa ni Jester ang kanyang sinasabi sapagkat marahan na ngang naglakad ang nasabing dalaga na parabang hindi siya narinig. Susundan niya sana ito, kaya lang ay bigla siyang nakarinig ng malakas na sigaw galing sa kanilang kwarto. Dahilan para magmadali siyang bumalik doon. Pagpasok ng kanilang hotel room ay naabutan na lang niya si Mike na nasa banyo na at hubad na nakababad sa shower. Umiiyak at sumisigaw ang binata na parabang takot na takot habang nakayakap kay Raver na nung mga sandaling yon ay kapapatay lang ng shower. Anong nangyari kay Mike? Hindi namin alam, Kuya Jester. Nagulat na lang kami. Sumisigaw na siya tapos ganyan. Naknanto ko naman o ano ba nang nangyayari? Dahil sa ikalawang inkwentro na yon, ay hindi na nga nakatulog ang magpipinsan hanggang sa sumikat na lang ang araw. Nilaglat na rin si Mike dahil sa trauma at takot na kanyang nararanasan.
Nang tanungin naman siya ni Jester kung ano ang totoong nangyari, ay ang bukang bibig na lang niya ng mga sandaling yon ay ang babaeng may inaagnas na mukha na gusto siyang lunurin at kunin. Matapos yung mabanggit ng nakababata nilang pinsan, ay doon na mas lalong naginala si Jester sa nakita niyang babaeng nakasuot ng puting see-through. Mga pinsan, umalis na tayo rito. Hindi na maganda ang kutob ko eh. Baka mamaya, bago magsalubong ang New Year, mawala pa sa atin tong si Mike. Dahil sa sinabing yun ni Jester ay nagtaka ng gusto ang dalawa pa niyang pinsang sina Raver at Romel. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing nangyayari, Kaz? Oo nga, Kuya Jess. Ano nga bang sinasabi mo? Kahit kinakabahan ay napilitan na ngang ikwento ni Jester ang mga kababalaghang nangyari simula nang tumungtong sila sa lugar na yon. At nang malaman ito ni na Raver at Romel ay kinumuta na kagad sila ng takot. Nakontak mo na ba yung sundo natin, Romel? Hindi pa nga, Kuya eh. Kailangan pa naman nating ipatingin tong si Mike kasi parang hindi pa rin nawawala yung lagnat niya eh. Basta, dapat makalis na tayo rito bago dumilim. Hindi talaga maganda yung naba-vibes ko. Hindi na naituloy pa ni Jester ang huling sinasabi sapagkat pinasok na sila ng gwardya. Dahil nakauwang naman ang bagya ang pinto ng kanilang tinutuluyang silid. Doon ikinuwento ng ginoong nagpakilala sa alias na Mahjong ang tungkol sa babaeng sinasabi ni Jester na nakita niya kagabi. Ayon kay ginoong Mahjong, eksaktong kasagsagan ng pandemya nang mangyari ang insidente noong bago siya magtrabaho sa lugar na iyon. Pinaniniwalaang nalunod ang dalaga na walang nakakapansin, kaya naman simula na mangyari yon ay madalas na raw magpakita ito. Kung minsan ay naagnas ang mukha at kung minsan naman daw ay basang-basa ang buong katawan. Matapos malaman ng magpipinsan ng nakakatakot na bagay na yon, ay mas lalo silang nagpursige na umalis sa lugar. Kaya lang, nagkataon naman na walang makakapagsundo sa kanila. Medyo mahirap pa namang mapuntahan ang nasabing lugar. Anong gagawin natin ngayon mga kuya? Baka kung ano na mangyari kay Mike. Dahil sa awa ay nagdesisyon na lang din si Manong Mahjong na sa kanila patuloyin ang 4 na binata sapagkat kahit papaano'y mayroong kakayahan ng kanyang ina patungkol sa pakikipag-usap sa mga espiritong nangangambala. Nang araw na yon ay laking pasasalamat na magpipinsan dahil kahit papaano'y nakaramdam sila ng kapanatagan. Matapos marating ang bahay ni Manong Mahjong. Eksaktong pagsapit ng hapon ay mas lalong inapoy ng lagnat si Mike hanggang sa nagdeliryo na nga rin ito. Panay ang sigaw ng binata na sinusundan siya ng dalagang nakaputi at naaagnas na muka. Kung minsan din ay nakikita niya ang basang-basang babae na parang nalunod. Nang makita yun ng ina ni Manong Mahjong na nakilala nila bilang si Lola Sabel ay doon na nito pinayuhan ang magpipinsan. Hindi ako gaanong biyasa, pero kung magtitiwala kayo sa akin, may liligtas natin ang inyong pinsan. Kailangang matuto rin kayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Una niyong ipanalangin ang pinsan niyo na maging matapang siya at maniwala sa Diyos. Iyon ang pinakaunang bagay na makapagliligtas laban sa masasamang gawa ng kaaway. Sa Diyos at sa inyo na po namin ipagkakatiwala si Mike. Please po, iligtas niyo po ang pinsan namin. Pagkatango ng matandang babae ay wala na nga itong sinayang na oras. Dali-dali niyang isinagawa ang kanyang nalalaman eksaktong paglubog ng araw kung saan mas naglilipa na ang mga masasamang puwersa. Habang naghihintay ang tatlo sa ginagawa ni Lola Sabel, ay kitang-kita nila kung paanong magdeliryo ng husto si Mike na nung mga oras na yon ay itinali na nila ang buong katawan. Ilang saglit mangay nagsimula ng manalangin ang matandang babae. Nanatili namang nakatunghay sina Jester, Raver at Romel habang si Manong Mahjong ay nagsiga sa labas ng bahay katulad ng utos ng matanda.
Dahil malapit lang din sa dagat ang bahay na yon, kaya dinig na dinig nila ang alon na parang may kung anong ibinabadya sa kanila ng mga sandaling yon. Dahil doon ay napapikit na lamang si Jester habang nakakapit ang mga kamay kina Raver at Romel na nung mga oras ding yon ay punong-puno na ng takot. Kapag natapos na akong mag-orasyon, ay saka nyo simula ng mga pananalangin, mga utoy. Opo. Sige po. Opo, susundin namin yun. Ilang saglit pa ay nagsimula na ngang magbigkas si Lola Sabel ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Nang marinig ng tatlo mga salitang yun ay naramdaman na kaagad nila ang kakaibang kilabot sa buong paligid. Tila mas tumindi rin ang ingay na ginagawa ng alon sa hindi kalayuan. Habang ang ihip naman ng hangin ay tumitindi rin na parabang sumisipol. Maya-maya pa nga'y bigla na lang mas lalong nag-hysterical si Mike. Hanggang sa nagsusumigaw na ito ng husto. Iba na rin ang kanyang boses na parang pinaghalo-halong tinig na galing sa kailaliman ng lupa. Manalangin na kayo. At kahit anong mangyari, wag kayong magpapadaig sa kahit anong sasabihin niya. Gagawin ng masamang espiritu ang lahat para matalo kayo. Kaya wag kayong makikinig kung gusto niyong mailigtas natin si Mike. Natatakot na napapikit ang tatlo habang nagsisimula sa kanilang panalangin sa isipan. Pagkalaon ay lumamig ng husto ang kapaligiran hanggang sa mula kay Mike ay isang nakakakilabot na halakak ang kanilang narinig. Halakak na parabang galing sa isang dyablo. Magpakilala ka! Dubayan mo ang katawan ng taong ito! Kundi, ipapadala kita sa impyerno kung saan ka naman dapat naroroon! May kung anong iwinisik si Lola Sabel sa katawan ni Mike. Dahilan parang gumawa ito ng gumawa. Nakita yun ni Jester sapagkat napadilat siya ng mga sandaling yon. Hanggang sa ilang saglit pa nga'y mula sa bintana ng bahay ay biglang ang dumungaw ang babaeng nakita ni Jester sa resort. Ang babaeng nakasuot ng puting see-through dress na puno ng kulay pulang mantsa. Ang mas nakakagulat sa tagpong yon ay iba na ang itsura ng dalaga. Kung nung una niya itong nakita ay kaaya-aya ang mukha ng babae, ngayon ay nakakasulasok na ang mukha nito sapagkat naaagnas na ang kalahati noon habang ang isang mata ay nakaluwan at malapit ng mahulog. Muntik nang mapaupo sa sahig si Jester, subalit pinigilan niya ang sarili lalo na nang makita kung paanong mahirapan ng husto ang nakababata niyang pinsan. Naawa siya para kay Mike, kaya naman napapikit na lang siya at isinantabi ang nararamdamang takot para makapag-focus sa pagdarasal sa isipan. Lord, I trust you. Ikaw lang po makakapagligtas sa pinsan ko. Habang sinasabi sa isipan ng mga yun, katulad niya ay nangangatog na rin sa takot sina Raver at Romel. Subalit nilalakasan na lang din ito ang mga loob para sa kaligtasan ni Mike. Hanggang sa ilang saglit pa nga'y bigla na lang nilang narinig na binanggit ni Lola Sabel ang pangalan ng nasabing babaeng may naaagnas na mukha. Bago ito tuluyang mawala sa kanilang harapan, ay sumigaw muna ito ng ubod lakas, kasunod ng pagtahimik ni Mike na parabang nawala ng malay tao. Mike! Mike! Gising! Huwag kang mag-alala. Gigising din siya maya-maya. At sigurado kong magiging ayos na siya. Maraming salamat po dahil nailigtas niyo ang pinsan namin. Maraming salamat po, Lola Sabel. At sa'yo, Manong Madyong. Pagkatapos ng nangyaring yon ay naging panatag na ang magpipinsan. Nai-celebrate nila ng maayos ang pagsalubong ng bagong taon ng maayos at payapa. Laking pasasalamat lang din talaga nila sapagkat sa kusang loob na ginawa ng gwardyang si Manong Madyong at ng nanay nitong si Lola Sabel ay naisalba nila ang buhay ni Mike. Subalit yun ang akala nila
dahil hindi pa pala tapos ang lahat. Nang minsang dumalaw si Jester sa bahay nila Mike para sunduin ito, ay napansin niya na parabang mayroong kakaiba sa kanyang pinsan. Pagkatapos kasi ng pagsalubong sa bagong taon ay mas naging tahimik na ang kanilang pinsan at madalang nang lumabas ng bahay kaya naisipan niyang ayain ito ng araw na yon. Mike, pumasok na ako ha. Nasaan ka ba? Mike? Habang paakyat ng hagdan si Jester ay napansin niyang may kakaiba sa bahay ni Mike. Masyado itong madilim at ramdam niyang mayroong kakaiba, kaya nag-alala na kagad siya lalo na nang makita ang yapak na mga paa habang paakyat siya. Mike? Mike, nasaan ka ba? Ano? Tara na! Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat napansin niyang may mga lumot-lumot sa hagdan. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa maabot ng paningin niya ang itaas kung saan may nakita siyang nakatayo mula doon. Isang babaeng nakatalikod. Basang-basa ang damit at tumutulo-tulo pa sa laylayan ng mga patak ng tubig. Ang mga braso at hita nito ay napuno na rin ng mga lumot. Nang makita niya yon, ay muli niyang naalala ang babaeng nakita sa beach resort na pinuntahan nila bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ikaw yung babaeng na Agnes, di ba? Paanong... Marahang humarap sa kanya ang nasabing babae at doon na nga tumambad sa kanyang paningin ang itsura nitong may mukhang nilulumot. Ngumiti ito kay Jester hanggang sa pagkalaon ay nagsimula na itong humalakhak ng humalakhak. Hindi ba't hinatid ka na ni Lola Sabel kung saan ka dapat naroroon? Hindi ako yung pinalaya nyo, kundi yung pinsan ko na gustong magligtas sana sa inyo. Yung pinsan kong pangit na naaagnas ang pagmumukha. Ngayon, kukunin ko na si Mike at magsasama kami habang buhay sa ilalim ng dagat. Matapos yung sabihin ng babae ay bigla na lang may kung anong ingay mula sa banyo ang tila pumutok at sa isang iglap ay biglang nawala ang babaeng nilulumot. Dahil doon ay dali-daling nagtungo si Jester sa banyo at naabutan nga niyang nasa bathtub na si Mike, lunod at wala nang malay. Mike! Mike! Ayop naman oh! Mike! Tulong! Tulungan niyo ako! Kagad na isugod si Mike sa ospital ng araw na yon at sa kabutihang palad ay nailigtas naman ng kanyang buhay. Kaya lang ay naging parang lantang gulay na lang ang binata. Nakaratay na lang ito sa higaan, tulala at madalas na naglalaway. Sinubukan ding hanapin ng magpipinsan sina Lola Sabel at Manong Majong para humingi ng tulong subalit hindi na nila ito nakita pa. Nang humingi sila ng tulong sa ibang manggagamot ay sinabi ng iilan na unti-unti nang kinukuha ng babaeng malumot ang muka ang buong katauhan ni Mike at wala na silang magagawa tungkol dito. Isang taon na nga ang lumipas matapos ang nangyari kay Mike ay binawian na ito ng buhay kaya nalungkot ng husto sina Jester, Raver at Romel at ang buong pamilya nito. Ganun pa man ay nagpatuloy ang lahat sa kanilang buhay sa kabila ng malungkot na pangyayaring yun. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Basurero. Pare, napasin mo ba yung bagong dating? Napalingon si Dodong sa kaibigang si Rodel habang nagkakalkal ng mga basura ng gabing yun. Tinapik din kasi siya para mapansin. Bagong dating ba ng mga basura? Saan? Tara, puntaan natin. Napakamot-ulo si Rodel kasunod ng saglit na pagtigil sa ginagawa niya. Siningkitan niya rin ang tingin ng kaibigang walang tigil sa pagkalkal sa mga basurang nasa harapan nila. Hindi mga basura, tangik. Yung pamilyang nandun oh.
Itinuro niya ang mag-iina na nasa pinakadulo ng daang kinaroroonan nila. Dahil doon ay natigilan na rin si Dudong sa kanyang ginagawa. Pagkadaka ay saglit nilang minasda ng mga yon na hindi pamilyar sa kanila ang pagmumukha. Isang babaeng may kulot-kulot ang buhok, payat at maputla ang balat, malamlam ang mga mata at marungis din katulad nila. May kasama ang alay na 2 kabataan, isang babae at isang lalaki. Marungis, maputla at payat din ng 2 katulad ng kanilang ina. Siguro mga nasa 8 o 9 na taong gulang yung mga yan, no? Mukhang mamamasura din sila oh. Nako, mukhang magkakaroon pa tayo ng kakumpetensya dito ah. Hindi naman siguro. Saka, hayaan na lang natin. Marami namang basura rito Hindi naman tayo maubusan. Basta, wag lang silang manggugulo sa akin ah. Walang problema. Ikaw naman Yan lang natin. Obserbahan natin. Mukha naman silang mababait Pagkadinig ni Dudong sa sinabing yon ni Rodel, ay nagpatuloy na lang ulit siya sa pagkalkal sa mga basura hanggang sa matapos sila eksaktong bago tuluyang lumubog ang araw. Si Rodel at Dudong ay nangangalkal sa mga basurahan na kung minsan ay nagkakalkal din ng mga pagkaing tira-tira o kung tawagin ay botcha. Magmula nang maulila si Rodel ay ito na ang nakasanayan niyang buhay. Wala naman kasi siyang kakilalang kaanak ng kanyang mga magulang kaya mas pinili na lang niyang maging taong kalye at mamasura kesa gumawa ng iligal na bagay. Naging matalik niyang kaibigan si Dudong na ito na ang kinamulatang buhay. Nakakaintindihan sila sapagkat ulila na rin si Dudong at wala ng ibang pamilya. Naging kasangga nila ang isa't isa at sa biyaya ng Diyos kahit papaano'y naitatawid nila ang araw na hindi nagkakasakit. Nang gabing yun, matapos maibenta ang mga nakalakal ay nagtungo kagad ang 2 sa isang karinderya. Hindi kasi sila nakapagbotsa kaya sa karinderya na lang sila maghahapunan. Pare, umorder ka na ng pagkain. Dudumi lang ako saglit ha. Inabutan pa ako, kainis. Sakit ng tiyan ko O sige. Ano bang sayo? 2 kanin tapos siyempre yung paborito kong hitaan ng manok. Sakto, meron pa. Okay, sige. Bilisan mo Tumango lang si Dudong at saka nagmamadaling tumakbo paalis sa lugar na yun. Babalik kasi ang binata sa basurahan para doon dumumi. Mayroon kasi silang pinupwestuhan doon kapag tinatawag ng kalikasan. Habang umu-order naman ng makakain ay napansin ni Rodel ang isang batang lalaki na nakita nila kanina sa basurahan. Nagtaka siya ng mga sandaling yun sapagkat hindi kasama ng bata ang kapatid niyang babae at ang kanyang ina. Pagkabot sa kanya ng inorder niyang pagkain ay saka pumwesto si Rodel sa pinakadulong mesa sa labas. Napatingin siya ulit sa batang lalaki dahil nakatayo lang ito habang nakatitig sa kanya. Malamlam ang mga mata ng bata at kapansin-pansin ang kalungkutan sa itsura ng kanyang mukha. At saka napansin ni Rodel ang mantsa ng dugo sa damit ng bata, pati sa bandang leeg nito at magkabilang siko. Dahil doon ay napatanong tuloy siya sa kanyang isipan. Dugo ba yung mga yun? Ayos lang kaya siya? Nanatili silang magkatitigan ng batang lalaki hanggang sa lumapit ang isa sa trabahador ng karinderya para mag-abot ng sabaw kay Rodel. Nang kinuha niya ang sabaw, muli niyang binalingan ang batang lalaki para sana alukin itong kumain. Subalit bigla na lang itong nawala na parang bula. Oh, saan nagpunta yun? Napakamot ulo na lang siya
habang iginagala ang tingin sa paligid. Subalit hindi na talaga niya nakita kung nasaan na ang batang lalaki. Aayain ko pa naman sanang kumain. Mukhang hindi pa nakain yung bata eh. Kawawa naman. Sobrang payat tapos panay galos pa yung katawan. Sana makita ko ulit siya. Hindi na halos natapos ni Rodel ang sinasabi sapagkat bigla siyang tinapik ni Dudong mula sa likuran. Uy, sinong kinakausap mo? Ba't ka nagsasalita mag-isa dyan, ha? Yung nakita kasi natin kaninang mag-iina, yung batang lalaki nandito kanina. Alokin ko sanang kumain eh. Kaso, biglang nawala. Pagkaupo ni Dudong sa tabi ng kaibigan ay kaagad itong sumubo ng pagkain na parang gutom na gutom. Pagkatapos noon ay nagsalita to kahit may laman pa ang bibig. Alam mo, pare, huwag mong intindihin yung mga yun. Katulad natin, tayaan mo siyang dumiskarte. Marunong yung mga yun. Dito sila nakadiri. Hindi yun magugutom basta magsipag lang sila. Sarap. Humigop muna si Rodel ng mainit na sabaw bago magsimulang kumain. Kasunod noon ay minasdan niya ang kaibigan bago sumagot dito. Naaawa lang ako. Palibasa ikaw eh. Wala ka talagang awa eh. Loko-loko ka. Hindi naman siya walang awa. Diskartiyan lang talaga rito dito sa ganitong lugar. Katulad nun, dapat bata pa lang matuto na sila kung ayaw nilang mamatay sa gutom. Di ba nga sa kasabihan, may pera at may pagkain sa basura. Sa bagay. Pero nakakaawa pa rin eh. Hayaan na nga natin yun. Lumaamon na lang tayo. Ano pa bang ginagawa ko? Makakain na nga ako eh. Ikaw isip ko pa ng isip dyan. Natawa si Rodel matapos makita ang itsura ng kaibigan. Halos lumubo na kasi ang magkabilang pisngi ni Dudong dahil sa pagkain. Gago ka. Mabulunan ka nga dyan. Pagkatapos ay sa kanya binalingan ng ali sa karinderya. Ate, pahingi naman po ng tubig oh. Baka mamatay itong kasama ko dito, mabulunan oh. Dali-daling lumabing ang ali at nagbigay sa kanila ng pitsyel at baso. Kaagad namang uminom sina Rodel at Dudong saka muling kumain. Nang matapos na ang hapunan, ay bumalik ang dalawa sa tabi ng kalye na kanilang tinutulugan. Umalis muna saglit si Dudong para magyosi habang si Rodel ay naiwan lang sa pwesto at sinimulang ilatag ang karton nilang bilang higaan mamaya. Pagkatapos siyang mapagpagan at mailatag ang karton, ay naupo siya rito habang nakasandal sa pader. Tumanaw-tanaw siya sa kahabaan ng kalye at sa iilang tao na dumaraan doon paminsan-minsan. Madilim, mabaho at makalat sa pwestong iyon. Dahilan kung bakit malimit lang ang taong nadaan lalo na kapag ganoong oras na. Kaya na mga oras na yon ay laking pagtataka ni Rodel matapos siyang makita ang isang Ginoo sa pinakadulo ng kalye. May higit-higit itong lumang karton at pasigaw itong naglalako ng kung anong paninda niya. Bili na kayo! Bili na po kayo! Masarap tong paninda ko, siguradong magugustuhan nyo! Bili na kayo! Napalingon si Rodel sa Ginoo hanggang sa makalapit na ito sa kanyang pwesto. Doon ay nagtama ang kanilang mga mata. Kasunod ng pagngiti ng nasabing Ginoo, ngiting tila may kakaibang hatid na kilabot sa kalooban ni Rodel. Hindi niya alam kung bakit, subalit
Sa kakaibang tingin at ngiti ng Ginoo sa kanya ay parang may kung anong kaba siyang nararamdaman. Damang-dama niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parang nagkakarerahang alon. Unti-unti ring nanayo ang kanyang balahibo, simula sa paanan hanggang sa batok, dahilan para mapahawak siya roon. Nang huminto ang nasabing Ginoo sa kanyang harapan, ay tumigil din ito sa pagsasalita. Matagal silang nagkatitigan at nanatili sa ganoong posisyon. Hindi alam ni Rodel kung anong mararamdaman, subalit hindi niya rin maiiwas ang tingin sa Ginoong tila may kung anong mabigat na presensyang dala. Ang kilabot ay unti-unting nanuot sa kanyang kalamnan, hanggang sa maramdaman na niya ang unti-unti ring panginginig ng katawan. At hindi pa rin umalis ang tingin sa kanya ng Ginoo, na parang sinusuri ang buo niyang pagkatao. Mas lumapad din ang ngiti nito, kaya naman napatayo ng bigla si Rodel. Binata, baka gusto mong bumili ng tinda kong mga ulam. Murang-mura lang to. 2 klase ng putahe, isang adobo at isang sinabawan. Ano, bili ka na. Mas lalong nakaramdam ng kakaibang takot si Rodel matapos marinig ang garalgal na boses ng Ginoo. Hindi tuloy siya kaagad nakapagsalita dahil iba talaga ang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Mabuti na lang talaga ay bigla na lang dumating si Dudong na tila nagsagip kay Rodel mula sa takot na nararamdaman. Uy, Manong, ano po yung binibenta nyo? Mukhang masarap yan ah. Naamoy ko ng mabango. Asa malayo pa lang ako eh. Sabay na napalingon kay Dudong si Rodel at ang Manong na may tulak-tulak ng kariton. Pagkatapos doon ay nginitian rin ng Ginoo ang binatang nagtanong. Adobo at sinabawang karne. Magkasunurang binuksan ng Ginoo ang lumang kaldero na nasa kariton, dahilan upang mas lalong humalimuyak ang bango ng nasabing ulam. Mas lalo rin tuloy natakam si Dudong matapos makita ang masarap na pagkakaluto ng mga ulam base sa itsura ng mga ito. Grabe! Ang bango! Ang sarap naman yan! Napapahimas pa ng tiyan si Dudong habang tila takam na pinagmamasdan ng nasabing ulam. Sayang talaga. Kumain na kasi kami. Tapos kakayosi ko lang. Teka, taga-saan ba kayo? Para sa susunod doon na lang kami kakain sa inyo, Manong. Parang ngayon ko lang kayo nakita dito ah. Pagkasabing yun ni Dudong ay biglang nawala ang malapad ng ngiti ng Ginoo. Napansin naman ito kaagad ni Rodel kaya bagya niyang tinapik ang kaibigan na hindi naman nakagets ng sitwasyon. Sa susunod na lang po kami bibili, Manong. Kakatapos lang po kasi talaga namin kumain eh. At saka wala rin kasi kaming ekstrang pere. Ay nako, sayang nga talaga. Ang sarap pa naman. Amoy pa lang masasabi ko ng masarap talaga. Hindi na halos natapos ni Dudong ang sinasabi sapagkat biglang nagsalok ang Ginoo ng sinabawang putahe at mabilisan itong isinalin sa plastik. Nagtaka naman at nagulat ang magkaibigan sapagkat wala naman talaga silang balak na bumili ng mga oras na yon. Manong, wala na po talaga kaming pambayad at saka kumain na po talaga kami. O sige, libre na lang to para matikman nyo kung gaano kasarap tong niluto ko. Sariwang-sariwa at batang-bata pa yung karne na yan, kaya malambot ang pagkakaluto ko dyan. Saglit na nagkatinginan sina Rodel at Dudong bago magbalik tingin sa Ginoo na nung mga sandaling yun ay seryosong-seryoso ang pagmumukha. Sa pakiwari ni Rodel, habang nakatingin sa Ginoo ay mayroong kakaiba rito
Kaya naman napasalita tuloy siya sa isipan. Nakakatakot naman tong lalaki na to. Naantala lang siya sapagkat biglang nagsalita ng malakas si Dudong. Uy, seryoso po ba? Sige po, hindi namin yan tatanggihan. Salamat po Basta bukas, promise, sa inyo na kami mag-aapunan. Saan po ba kayo nakapwesto para naman kami na lang ang pupunta sa inyo? Hindi nagsalita ang Ginoo. Nagpatuloy lang siya sa pagsandok at nang pareho ng malagay sa plastik ang mga ulam ay saka nito iniabot kay Dudong ang supot. Pagkatapos noon ay naglakad na nga ang nasabing Ginoo at tahimik na iniwan ang dalawang basurero. Nang mawala na sa paningin nila ang Ginoo ay nagkatinginan muna sina Rodel at Dudong bago muling mag-usap. Parang nagalit yata si Manong kasi imbis na kumita siya nakalibre pa tuloy tayo. In fairness, ang bait niya pa rin May almusal na tayo bukas, pre. Pero hindi ka ba nawiwirduhan at nagtataka? Taga saan kaya yung lalaking yon? Saan naman ako magtataka? Sa nagbigay siya ng libre o sa pag-iwan niya sa atin ng bigla-bigla? Hayaan mo na yun. Basta ang malaga, nakalibre tayo. May pang-almusal na tayo bukas. Kung may kanin lang ngayon kinain ko na to Pero ipagpabukas na natin to. Hindi naman mapapanis to, di ba? Ako, parang ayaw kong kainin yan. Nakakatakot. Mamaya kung anong meron sa ulam na yan Napaismid si Dudong matapos marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Dahil doon ay napatitig siya kay Rodel na kalaunan ay nauwi sa paghalakhak ng ubod lakas. Langya ka, pre. Sa lahat ng basurero, ikaw yung narinig kong naging maarte Walang iya ka. Kumakain nga tayo ng botche. Loko-loko ka rin no? Malay ba natin kung anong klaseng karne yan? Baka mamaya sa tao pala o kaya kung anong hayop. Baka daga. Putya, basurero lang ako pero di ako nakain ng daga no? Nakakasuka, putya. Naiisip ko pa lang. Basta, hindi ko kakainin yan, pre, promise. Di, ikaw ang bahala. Sige, sa akin na lang to. Basta walang bawian bukas baka mamaya kakain ka rin. Pagkatango ni Rodel ay umupo na siya ulit at sumandal sa pader. Nag-ayos na rin ng karton si Dudong. Pagkatapos niyang kunin ng maruming kumot na nakasampay sa pader ay isinabit na rin niya ang supot ng ulam at saka patalikod na nahiga sa kaibigan. Hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Dahil sa nangyaring yon, ay tila hindi kaagad dinalaw ng antok si Rodel. Para kasing paulit-ulit na nagbabalik sa isipan niya ang nakakatakot na tingin at ngiti ng Ginoo kanina. Hindi niya lang matukoy kung ano, subalit alam niya sa sarili na may kakaiba sa Ginoong yon. Sigurado siyang may sikreto itong itinatago dahil ramdam na ramdam niya ang mabigat na puwersang nanggagaling dito. Ay, hindi tuloy ako makatulog dahil sa manong na yun Nag-iba ng pwesto ang binata. Pumaling siya paharap sa nahihimbing na si Dudong hanggang sa mapansin niya mula sa hindi kalayuan ang isang imahe ng tao. Dahil doon ay marahan siyang napabangon upang masdan kung sino ang taong nakatayo sa hindi kalayuan sa kanila. Sa kalinyon kasi ay dalawa lang sila ni Dudong ang nakapwesto. Nang matamaan ng liwanag ng buwan ng nasabing tao ay tila nagulat si Rodel sapagkat nakita na naman niya ulit ang batang lalaki na una na niyang nakita sa dump site at sa karinderya. Katulad pa rin ng dati ay marungis ang itsura ng batang lalaki. Nangangalumata ito. Maputla ang balat, payat at may mga mantsa ng dugo sa damit at ilang gasgas sa braso at lieg. Tumayo siya't lumakad papunta sa batang lalaking nakatingin lang sa kanya at hindi umaalis sa pwesto.
Nang malapit na siya sa kinaroroonan nito ay doon niya mas lalong nakita ang nakakaawa nitong itsura. Para kasing nabugbog ng husto dahil sa puno ng galos at pasa ang balat ng batang lalaki. Anong oras na? Bakit hindi ka pa natutulog? Ayos ka lang ba? Nasaan yung nanay at kapatid mo? Hindi umimik ang batang lalaki. Tumingin lang ito kay Rodel na nung mga oras na yon ay mas lalong nahabag sa kanyang kalagayan. Kumain ka na ba? Nagugutom ka na ba? Matapos niya yung sabihan ay naalala niya ang pagkaing binigay ng nagtitindang manong kagabi. Kagad siyang bumalik sa kanilang pwesto at saka kinuha ang supot ng ulam at iniabot sa batang patpatin. Oh, kunin mo na to. Pasensya ka na ha. Walang kanin yan eh. Pero masarap yan. Kahit parang nag-aalangan ay binigay na lang ni Rodel ang nasabing supot ng ulam dahil sa palagay niya kasi ay gutom na gutom ang bata at hindi pa kumakain. Nang aabutin pa lang ng batang lalaki ang nasabing supot ay biglang nagboses si Dodong mula sa kanilang pwesto, dahilan para mapabaling doon si Rodel. Uy, pare! Anong ginagawa mo dyan? May kausap ka ba? Sandali lang, pabalik na. Natigilan si Rodel sapagkat pagbalik tingin niya sa batang lalaki ay wala na turoon. Hindi niya tuloy sinasadyang nabitiwan ng supot at nahulog ito sa sahig at kumalat, pero hindi niya na yun pinansin pa. Nahiwagahan kasi siya sa mga pangyayari. Uy, nasaan na naman napunta yung batang yun? Kasunod ng mga katagang yon ay bigla na lang umihip ang hangin pasalubong sa kanya. Nang dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa balat ni Rodel, ay napayakap siya sa sarili sapagkat kakaibang lamig ang hatid ng hangin na yon. Para bang hindi ito basta normal na hangin lang. May kung anong hiwaga at takot ang hatid nito. Habang napapayakap sa sarili, ay nagmasid-masid si Rodel subalit hindi na talaga niya nakita pa ang nasabing batang patpatin. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring yon, ay napatakbo siya pabalik sa pwesto nila ni Dudong, kung saan ay sinalubong siya ng tanong ng kaibigan habang nakakunot ang noo. Ano bang ginagawa mo ron? Napansin mo ba yung supot ng ulam? Nawala sa pagkakasabit eh. Umihi lang ako. Naalimpungatan lang. Hindi ko naman napansin pre. Baka yung pusa na naman na itim. Nakita ko kasi kanina yun eh, pagkagising ko. Napakamot ulo si Dudong dahil sa inis at pagkuwan ay bumaling na lang siya ulit sa pagkakahiga. Sayang naman tuloy yun. Di ko pa nga natitikman eh. Ay nako, mukha pa namang masarap. Dapat talaga kinain ko na lang kagabi. Hayaan mo na. Malay mo, makita natin ulit si Manong bukas. Di bumili ka na lang. Nahiga na rin kagad si Rodel at pinilit na matulog matapos ang pag-uusap nilang yun ng kanyang kaibigan. At dahil sa pinaghalo-halong puro kawirduhang pangyayari, ay parabang nadala niya ang mga yon hanggang sa pagtulog. Muli niyang nakita ang Ginoo na sumisigaw ng mga paninda hanggang sa muling napadaan sa tapat ng pwesto nila ni Dudong. Huminto roon ng lalaki at ngumiti ng makahulugan. Pagkatapos noon, ay sakayo nag-alok ng makakain sa kanila ni Dudong. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang 2 kaldero kundi 5 na. Masayang binuksan ng Manong ang nasabing mga kaldero hanggang sa tumambad na nga sa paningin ni Rodel ang laman ng bawat isa. Nanayo ang mga balahibo niya sa takot matapos makita ang nasabi ng loob ng mga kaldero. Pinaghimay-himay na katawan ng tao, ulo, kamay, paa, hita, braso at lamang loob. Nang muli niyang lingunin ang Ginoo, ay tumatawa ito ng tumatawa na parabang isang demonyo. At kasunod noon ay ang pagsulpot ng batang lalaking patpatin na duguan din ng pagmumukha. Sa takot ni Rodel ay bigla siyang napabalikwas ng bangon at una niyang nabungaran si Dudong na nagtataka dahil sa tila takot na takot niyang pagmumukha. Uy, para ka naman nakakita ng multo dyan. Kumakatingin ka. Ano pre, baka gusto mo munang
Mag-good morning dyan. Napahawak sa ulo si Rodel bago sabi nitang ngumiti sa kaibigan. Ha? Anong oras na ba? Pag-aalas 6:30 pa lang. Bilisan mo na bumangon para makalibre tayo ng kape kina Manang Alvina. Kagad na nag-ayos ang magkaibigan ng umagang yon. At katulad ng usapan, nagtungo nga sila sa tindahan ni Manang Alvina na malapit sa dump site. Nag-aalok kasi ng libreng kape ang ginang sa mga namamasura roon tuwing umaga ng hanggang alas 7. Matapos nila makapagkape ay nakiusyoso na muna ang magkaibigan dahil narinig nilang may pangyayaring araw na hindi maganda. Mayroon kasing isang babaeng naghahanap sa dalawa niyang anak na ilang araw nang nawawala. Saglit nilang pinuntahan ang nasabing babae dahil nandoon lang din naman to banda. Nang makita ni Rodel ang nasabing babae ay doon na nga siya nagula. Ito yung babaeng nakita nila kahapon sa isang kalye habang namamasura sila. Kasama pa ng babae ang dalawa nitong anak nung nakita nila. Kaya nagtaka pareho ang magkaibigan. Nagsisigaw ang babae habang tinatawag ang pangalan ng mga anak niyang kinilalang sina Ramil at Mildred. Ilang saglit pa'y umalis na rin sila kaagad para makapagtrabaho na rin. Pero magkagayon man ay hindi pa rin maalis sa isip ng magkaibigan na matagal na nang nawawala ang dalawa nitong anak. Pre, nakita pa natin yung mga anak ng babaeng yung kahapon. Paano nila nasabi na ilang araw nang nawawala yung dalawang bata? Hindi kaagad dumimik si Rodel sapagkat kahit siya'y naguguluhan din. Yun na nga pre. Diba sabi ko sa'yo, nakita ko pa yung batang lalaki sa karinderya. Tapos biglang nawala. Eto, hindi ka rin maniniwala. Kagabi, yung nagising kang nakita mo ko. Oh, anong meron dong kagabi? Di ba sabi mo naihi ka lang? Yun ang sinabi ko sa'yo. Pero ang totoo nun pre, nakita ko talaga ulit yung batang lalaki. Ibibigay ko nga sana yung pagkain natin kaso biglang nawala yung bata eh. Habang nagkukwento ay ramdam ng magkaibigan ang pananayo ng kanilang mga balahibo. Sigurado kasi sila na nakita pa nila ang dalawang bata kaya labis-labis talaga ang pagtataka nila ng mga oras na yon. Matapos malamang ilang araw na palang nawawala ang mga ito. Ayop na yun pre. Multo na siguro yung nakita natin ah. Hindi na kumibo pa si Rodel dahil naisip niyang bigla ang napanaginipan kagabi tungkol sa ginoong nagtitinda ng ulam at sa batang lalaking patpatin. Hindi na lang muna niya binanggit kay Dudong ang tungkol sa panaginip na yon sapagkat ayaw niya ring mag-isip pa. Habang nangangalkal tuloy ng basura ay hindi maalis-alis sa isip niya ang tungkol sa bagay na yon. Kaya naman hindi siya halos nakapag-concentrate sa pamamasura. Pagsapit ng hapon ay muli nilang binalikan ng iskinita kung saan nakita ang mag-iina. Wala mang kumibo sa kanilang dalawa subalit ramdam nila ang kaba at takot na mga oras na yon. Ganong oras kasi nila nakita doon mismo sa lugar na yon ang mag-iina. Pre, yung mga basura ron, parang may botya oh. Ano sa tingin mo? Sige pre, tara. Una ka na. Iihi lang ako tapos magyoyosi. Pwestuhan mo na kaagad habang tayo pa lang yun nandito. Pagkatango ni Rodel ay naglakad na siya kaagad sa nakatambak na basurahan. Nang nasa tapat na siya nito ay muli niyang nilingon si Dudong subalit wala na yon. Napatingin siya sa magkabilang dulo ng iskinita at nang mapansin niyang siya lang ang tao roon ay kinalibutan kaagad siya. Sinundan kaagad yun ng kakaibang lamig na parang may kakaibang presensya sa lugar na yon maliban sa kanya. Presensya na kung saan ay hindi tao kundi hindi pangkaraniwan. Kahit kinakabahan ay pilit nilabanan ng binata ang takot. Sinimulan niyang kalkalin ang nasabing basura hanggang sa makakita siya ng mga karne na medyo inuuod na. At dahil sanay naman si Rodel sa ganoong bagay ay isinantabi na lang niya ang mga uod. Isa-isa niyang kinuha ang nangangamoy na karne hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Hindi na kasi karne ng hayop ang nakikita niya, kundi karne na yata ng tao.
Nagpatuloy siya sa paghalukay hanggang sa makita ang isa pang supot na nangangamoy na ng husto. At mula sa loob noon ay kitang-kita na ang nagagalawang malulusog na uod. Marahan niya yung binuksan hanggang tumambad sa kanyang paningin ang mga daliri ng taong inuuod. Hayop na! Daliri ng tao to ah! Napaupo siya sa sobrang pagkabigla at pagkatapos noon ay kitang-kita ng mga mata niya kung paanong kumistot ang laman ng malaking supot. Parang may kung anong may buhay na gumagalaw sa loob noon. Kaya naman nanatili siyang nakatunghay kahit punong-puno na ng takot na mga oras na yon. Mula sa supot ay nakadinig siya ng mga munting tinig. Tinig ng 2 bata, isang lalaki at isang babae. Mahinang umiiyak ang mga yon. Hanggang sa hindi nagtagal ay lumakas na ito ng lumakas habang patuloy ang pagkislot sa loob ng supot. Hindi na tuloy nakakilo si Rodel at nanatili na lang nakatingin sa nasabing bagay. Para siyang natuod sa tindi ng takot na nararamdaman ng mga oras na yon. Ang mga daga sa kanyang dibdib ay parang sasabog na at gustong kumawala. Unti-unti na naman siyang nangilabot habang nagpapatuloy ang pag-iyak ng mga batang tinig. Gumapang ang kilabot na yon simula sa kanyang paanan paakyat sa tuhod na nagatid ng pangangatog na mga ito hanggang sa tiyan na siyang dahilan kung bakit tila masusuka na siya at umakyat pa ito sa kanyang batok. Doon ay biglang tila lumobo ang kanyang ulo. Dudong! Tulong! Matapos siyang magsalita ay biglang nawala ang paggalaw ng nasa loob ng supot. Tumigil din bigla ang mga nag-iiyakang tinig ng bata. Kaya kahit papaano'y humupa ang tensyon na nararamdaman ni Rodel na mga sandaling yon. Muli siyang napatanga sa supot at pagkalaon ay napatingin sa mga nakuha na niyang karne na inuuod kanina. Diyos ko, huwag naman po sana. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat kitang-kita ng 2 mga mata niya ang unti-unting pagtagas ng sariwang dugo mula sa nasabing malaking supot. Dahil doon ay muli na namang umusbong ang takot na nararamdaman ng binata. Hindi na naman siya nakakilos dahil sa sobrang nerbiyos hanggang sa ang pagtagas ng masaganang dugo ay umabot na sa kanya mga paa at kamay. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil unti-unti niyang narinig ang sigawan mula sa supot na parabang may kung sinong nagmamakaawa mula roon. Humihingi ng tulong at umiiyak sa sobrang takot. Habang nagpapatuloy ang pagtagas ng dugo, ay hindi naman na alam ng binata ang kanyang gagawin sapagkat sa tinagal-tagal niya sa trabahong yon, ay ngayon lang niya naranasan ng ganitong pangyayari. Doon na nga niya mas malinaw na narinig ang pinag-aaluhalong boses ng nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Tulong! Huwag po! Parawan niyo na po! Huwag po! Nanay ko! Tulong! Ayaw ko pa po mamatay! Nanay! Nanay! Sa sobrang takot na nararamdaman, ay napatakip na lang ng tenga si Rodel at napapikit. Hindi na rin niya inalintana ang mga dugong tumatagas dahil hindi na rin niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Tulong! Huwag po! Parawan niyo na po! Huwag po! Nanay ko! Tulong! Ayaw ko pa po mamatay! Nanay! Nanay! Tama na! Tama na po! Ayoko na! Tumigil na kayo! Napasigaw ng ubod lakas si Rodel matapos makaramdam ng pagtapik sa kanyang balikat. Nagwala siya sa sobrang takot habang nakapikit na iniiwasan ng kung sino man at nahimasmasan lang siya matapos mapagtanto na si Dudong pala ang taong humawak sa kanya. Uy! Pare! Anong nangyayari sa'yo? Ano ba nangyari? Ako to, si Dudong! Dumilat ka nga, pre! Ako lang to, huy! Napilitan na lang si Dudong na sampalin ng malakas ang kaibigan para tuluyan itong magising at mahimasmasan.
Pagkakita naman ni Rodel sa kaibigan ay namumutla itong napayakap at pumalaho ng pag-iyak pagkalaon. Ayop pre, may katawan ng tao sa basurahan. Yung mga bata, umingi sila ng tulong sa akin. Umaagos yung dugo nila. Ayop na yan, nakakatakot. Habang inaalo ang kaibigan ay nagtaka naman ng husto si Dudong dahil sa mga sinabi nito. Tingnan mo pre, yung supot na may tumatagis na dugo. Asan? Asan yung dugo? Natigilan sa pag-iyak si Rodel, saka napatingin at napaturo sa malaking supot kung saan niya nakita ang daliri at katawan ng tao at nakita ang pagtagas ng dugo habang naririnig ang mga nagmamakaawang boses kanina. Diyan sa malaking supot. Nilapitan ni Dudong ang nasabing malaking supot subalit wala naman siyang nakitang kahit na anong sariwang dugo at piraso o parte ng katawan ng tao. Mga botsa to pre oh. Paborito natin botsa. Dahil doon ay hindi na nakaimik pa si Rodel. Labis din ang kanyang pagtataka sa mga pangyayari. Pero sigurado kong may nakita ko dyan kanina pare. Dahil sa mga pangyayari ay umuwing naguguluhan si Rodel. Hindi niya rin kasi lubos maisip kung ano nga ba talaga ang mga naganap. Pero sa kanyang sarili ay isa lang ang sigurado. May masamang nangyari na sa 2 batang nawawala. At kung nasaan man sila ngayon ay siguradong hindi maganda ang lagay nila. Pagkatapos nilang magapunan sa karinderya ay bumalik na nga kaagad ang 2 sa kanilang pwesto. Katulad pa rin ng nakasanayan ay nagyosi muna si Dudong habang si Rodel ay tulala na nakaupo at nakasandal sa pader. Iniisip-isip pa rin niya ang nangyari kaninang hapon dahilan tuloy para mapatanong siya sa sarili. Kumusta na kaya sila? Sana naman wala talagang masamang nangyari sa mga yun. Hindi na niya natapos pa ang binibigkas ng isip dahil biglang dumating si Dudong. At mayroon itong tanga na supot. Nakangiti rin sa kanya ang kaibigan. Pare, nakita ko yung manong kagabi. Dumaan siya ron oh. Eto, nakabili ako ng pagkain. Ano, gusto mo kainin natin? Nang mapansin ni Dudong na tila wala pa rin sa sarili ang kanyang kaibigan, ay nilapitan niya na ito. Pre, wag mo na masyadong pakaisipin yung nangyari kanina. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Natatakot din ako pero ano bang magagawa natin kung nawawala nga yung 2 bata at may nangyari ng hindi maganda sa kanila? Ano? Tara, kumain na lang tayo. Saan mo nakita yung manong? Ha? Dun sa kabilang iskinita. Kaso, kanina pa yun eh. Hindi na natapos pa ni Dudong ang sinasabi sapagkat biglang tumayo si Rodel at tumakbo papunta sa kabilang iskinita. Hindi naman na siya pinigil pa ng kaibigan dahil nilantakan na nito ang pagkaing dala. Hindi na rin nga naabutan pa ni Rodel ang nasabing nagtitinda ng ulam kaya tahimik na lang siyang bumalik sa kanilang pwesto. Nang nandoon na siya ay katatapos lang kumain ulit ni Dudong at nakahiga na nga to para matulog. Nahiga na rin siya habang patuloy pa rin iniisip ang mga pangyayari. Hindi na kasi talaga maalis pa sa isipan niya ang pangyayaring yon. Pakiramdam ni Rodel ay gagaan lang ang kanyang pakiramdam kapag nakita na niya ang 2 batang nawawala. Sa lalim ng iniisip ay hindi na namalayang pa ni Rodel na nakaidlip na siya. Naalimpungatan lang siya matapos maramdaman ang malamig na dampi ng hangin. Hahatakin niya sana ang lumang kumot subalit napadilat siya bigla matapos maramdamang mayroong nakatingin sa kanya. Doon ay nakita niya ang batang lalaki kagabi kaya napabalikwas siya ng bangon. Ikaw? Napalingon siya saglit kay Dudong at saka ito tinapik-tapik subalit umuungot-ungot lang ang kanyang kaibigan at nanatili sa pagtulog. Pagkatapos noon ay naglakad ang batang lalaki palayo sa kanya
Kaya naman napabangon si Rodel. Teka, saan ka pupunta? Muli na naman siyang napatingin kay Dudong na nahihimbing pa rin sa pagkakatulog. Pagkatapos noon ay nagbalik tingin siya sa batang lalaki at laking gulat niya dahil kasama na nito ang kapatid na babae. Pagkakita sa kanya ng dalawa ay sabay silang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Saan kayo pupunta? Teka! Uy! Intay! Hinahanap na kayo ng nanay nyo! Napilitang sundan ni Rodel ang magkapatid hanggang sa makaabot siya sa dam site. Sa kalaliman ng gabi ay hinanap niya ang kinaroroonan ng dalawa, subalit hindi na niya ito makita pa. Mga bata! Nasaan ba kayo? Uy! Nasaan kayo? Hinahanap na kayo ng nanay nyo! Kasunod ng pagkasabi niyang yon, ay bigla na lang siyang nakarinig ng mga asong nag-aalulungan na tumigil din kaagad dahil sa may mga nagsaway. Pagkatapos noon ay inakyat niya ang gabundok na basurahan para hagilapin ng magkapatid. Hanggang sa mayroon siyang naaninag na anino ng isang tao. Nang masilayan niya kung sino ang taong yon, ay bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Iba talaga ang kutob ko sa taong yun eh. Anas niya, matapos makita uli ang manong na nagtitinda ng mga ulam gamit ang kariton. Pasimple niya itong sinundan hanggang sa makarating sila sa kabilang dulo ng dam site na medyo malayo na at liblib. Dito pala siya nakatira. Nang mga sandaling yon ay hindi na rin alam ni Rodel kung bakit niya sinundan ang nasabing Ginoo. Hanggang sa makarating sila sa pinagtagpi-tagpi nitong bahay. Pasimple niya itong minatyagan hanggang sa mapansin niya ang ilang gamit na nakakalat lang sa loob ng pinagtagpi-tagpi nitong bahay. Pagkakita niya sa damit na yon ay biglang may alaalang pumasok sa kanyang isipan. Nanlaki ang kanyang mga mata matapos mapagtanto ang ilang mga bagay-bagay. Hayop na yun. Tama ba tong naiisip ko na ginawa ng manong na yan? Bago pa niya matapos ang sinasabi ay mayroon ng malamig na bagay ang kumapit sa kanyang likuran. Hindi ordinaryo ang lamig na yon, kaya nanuot agad ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Pagkaharap sa mga yon, ay doon nga tumambad sa kanyang paningin ang itsura ng magkapatid na nawawala. Puno ng pasa ang kanilang mga katawan, duguan at maraming sugat. Namumutla ang mga balat at base sa hindi kaaya-aya nilang itsura ay parabang binugbog sila ng husto at pinahirapan. Umaalingasaw din ang nakakasukang amoy mula sa mga kaawa-awang patpating katawan ng mga kabataan. Nang makita yon ni Rodel, ay napatakip siya ng ilong habang nananayo ang mga balahibo. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ng mga oras na yon. Matapos na makita at maramdaman na hindi na normal na tao ang kanyang nakikita. Kuya, wag ka pong bibili sa kanya ng karne. Kami yung binibenta niya. Doon nga nakasiguro si Rodel tungkol sa kanyang naiisip. Totoo nga na ang binebenta ng Ginoo ay hindi karne ng hayop kundi karne ng tao. At sigurado siya sa mga oras na yon na ang karne ay galing sa mga bata. Sa sobrang taranta ay napatras si Rodel at hindi sinasadyang napadawsos pa ibaba, dahilan para mapansin siya ng Ginoo. Nang mapalingon naman ulit sa likuran si Rodel ay wala na roon ang kaluluwa ng dalawang bata. Anong ginagawa mo dito? Sumilay ang matinding takot sa pagkatao ng binata habang kaharap ang mamamatay tao. Lalo siyang nakaramdam ng matinding kabigatan matapos makita ang iilang karne na nasa loob ng pinagtagpi-tagping bahay. Subalit nang maisip ni Rodel ang nakakaawang sinapit ng dalawang magkapatid sa kamay ng Ginoo, ay naglakas loob na rin siya ng mga oras na yon. Ikaw yung pumatay sa mga bata! Ang sama mo! Hindi na niya halos na ituloy pa ang sinasabi sapagkat bigla na lang tumakbo ang Ginoo.
Sinubukan niya itong habulin pero hindi na niya na talaga nakita pa at naabutan pa yon. Dahil sa nangyaring yon ay dali-daling nagsumbong si Rodel sa mga kinauukulan. At nang mapuntahan ang bahay ng Ginoo ay wala na silang ibang nakita roon kundi ang mga gamit ng dalawang bata na sina Ramil at Mildred. Sa huli ay hindi na rin naman napatunayan na ang Ginoo na kinikilalang si Mang Kayong ang pumatay sa magkapatid sapagkat walang sapat na ebidensya. Nagtago pa rin ang Ginoo at hindi na nakita kailanman. Si Dudong naman, 1 linggo makalipas matapos niyang kumain ng lutong ulam galing kay Manong Kayong ay nagkasakit at kalaunan ay namatay din. Dahil doon ay labis na nalungkot ng husto si Rodel sapagkat nawala na ang matalik niyang kaibigan. Subalit mabait pa rin sa kanya ang tadhana sapagkat 1 buwan matapos ang pagkamatay ni Dudong ay nahanap ni Rodel ang mga matagal na niyang hinahanap na kamag-anak ng mga yumao niyang magulang. Ayon sa mga ito ay 2 magkapatid na bata ang nagturo kung saan siya naroroon. Nahihiwagaan man sa nangyari ay itinuring na lang ni Rodel na isang malaking milagro ang naganap dahil nakaalis siya sa pagiging basurero at naging maayos na ang kanyang buhay. Magmula nang tumigil siya sa pagbabasura ay madalas na makaramdam ng pamamanhid ng kamay si Rodel. Hanggang isang gabi, habang nasa kusina siya ay napatingin ang binata sa kanyang tiyahin dahil titig na titig ito sa kanya. Tia Ani, may problema po ba? May ginawa po ba akong masama? Hindi kaagad sumagot ang ginang dahil sinuguro pa nito ang kanyang nakita. Wala. Pasensya ka na't napatitig ako sa iyo ng husto kanina. Okay lang po. Ano po, kakain na po ba tayo? Ano po ba yun? Bakit nga po pala titig na titig kayo kanina? Wala. Guni-guni ko lang siguro. Nakita ko kasi kanina na parang may nakalambitin na 2 bata sa magkabilang mong braso. Ang totoo niyan madalas nga rin akong nakakarinig ng boses ng bata sa kwarto mo tuwing hating gabi. Dahil sa sinabing yun ni Tia Ani, ay otomatikong nanindig ang mga balahibo sa buong katawan ni Rodel. Nang mapagtanto niya ang mga pangyayari ay tila ba kinumutan siya ng matinding takot na parang nilamon siya ng buhay. Doon nga napag-alaman matapos siyang ipatingin sa isang espiritista na may mga kaluluwa ng bata na madalas na sumasampa sa mga braso niya kaya pala laging namamanhid ang kanyang mga braso. Wakas!